Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mga kapwa ko pusong nagmamahal at nasasaktan. Muli, ako po ang inyong lingkod, si DJ Angel, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at sa ating paniniwala sa pag-ibig. Sabi nila, may mga landas na sadyang itinadhana para sa atin. Pero paano nga ba kung ang landas na inaakala mong tuwid at payapa ay biglang lumiko patungo sa isang lugar na hindi mo inaasahan? At sa lugar na iyon, makikilala mo ang taong sisira sa'yo. Pero siya rin pala ang bubuo sa'yo mula sa mga pirasong naiwan. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Althea sa unang kabanata na pinamagatang ang unang pagkikita sa mansyon ng mga DeMarco. Bumagsak ang mga balikat ni Althea kasabay ng pagtigil ng sinasakyan nilang kotse sa harap ng isang dambuhalang gate na kulay ginto. Pakiramdam niya, nilalamon siya ng napakalaking bakal na harang na ito, isang harang sa pagitan ng dati niyang simpleng buhay sa Laguna at sa bagong mundo na kailangan niyang harapin. Thea? Anak? Ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ina. Si Elena, na may pag-aalala sa boses, tumango lang siya, hindi magawang magsalita. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng kanyang lumang canvas bag. Ito na yata ang pinakamaliit at pinakalumang gamit sa loob ng marangyang sasakyan na sumundo sa kanila. Dahan-dahang bumukas ang gate. Tila isang bibig na handa silang lunukin. Bumungad sa kanila ang isang mansyon na sa pelikula lang niya nakikita. May malawak itong hardin, isang fountain sa gitna, at ang mismong bahay ay gawa sa salamin at puting bato, kumikinang sa sikat ng araw. Nandito na po tayo, Ma'am Elena. Ma'am Althea, sabi ng driver na magalang silang pinagbuksan ng pinto. Pagbaba ni Althea, pakiramdam niya ay para siyang isang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Sumunod siya sa kanyang ina na tila sanay na. Pero nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Pareho silang kinakabahan. Sa malaking pinto ng mansyon ay naghihintay ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng mamahaling suit, pero may ngiti sa mga labi na nakapagpagaan ng kaunti sa kanyang dibdib. Ito si Ricardo DeMarco, ang kanyang bagong stepfather. Elena, Thea, welcome home. Bati ni Ricardo at niyakap ang kanyang ina. Bumaling ito sa kanya at ngumiti. Huwag kang mahiya, Thea. Ituring mo na itong sarili mong bahay. Salamat po, Tito Ricardo. Pautal niyang sagot. Just Ricardo is fine. Oh, halik kayo sa loob. Ang loob ng bahay ay mas nakakamangha pa. Mataas ang kisame, may nakasabit na dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong kristal. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol at ang mga pader ay pinalamutian ng mga painting na mukhang nagkakahalaga ng higit pa sa dati nilang bahay at lupa sa Laguna. Nalunok ni Thea ang sariling laway. Marco, bumaba ka muna dito. Meet your new sister. Tawag ni Ricardo sa itaas. Maya-maya pa, may bumabang isang binatang lalaki mula sa grand staircase. Matangkad ito, malinis ang gupit, at may ngiting napakainit na tila kayang tunawin ang kaba sa dibdib ni Thea. Ito si Marco, ang panganay na anak ni Ricardo. Hello po, Tita Elena. And you must be Althea, sabi nito, at inilahad ang kamay sa kanya. Marco DeMarco, it's nice to finally meet you. Thea na lang po, mahina niyang sagot, at tinanggap ang kamay nito, ang lambot. Nice to meet you din po, Kuya Marco. Ngumiti lalo si Marco. Just Marco is fine. I'm glad you're here. Dad's been so excited. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, pero hindi sa paraang bastos. May paghanga sa mga mata nito. Bagay sa'yo ang pagiging simple, Thea. You look pure. Namula ang pisngi ni Thea sa papuri. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya niyon sa lugar na ito. Pakiramdam niya, kahit paano, ay may kakampi siya.
Ngunit ang mainit na sandaling iyon ay biglang pinutol ng isang malamig na boses. Mukhang may mga bago na tayong bisita, Dad. Lahat sila ay napalingon sa itaas ng hagdanan. Nakatayo doon ang isa pang lalaki. Pero ibang-iba ang aura nito kay Marco. Nakasuot ito ng itim na t-shirt at ripped jeans, magulo ang buhok, at may hikaw sa isang tainga. Ngunit ang pinakanagpalamig sa dugo ni Thea ay ang mga mata nito. Matalim, mapanuri, at puno ng pagkasuklam. Nakababa ang tingin nito sa kanya, tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Jackson, bumaba ka at magbigay galang," mariing sabi ni Ricardo, bakas ang inis sa boses. Ang lalaking tinawag na Jackson ay ngumisi lang. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Para saan pa? They're already here. At sa isang iglap, tinalikuran na sila nito at naglakad palayo, nawala sa isang pasilyo sa itaas. Ang mainit na hangin sa sala ay biglang naging yelo. Nahihiyang napayuko si Elena, habang si Ricardo ay napabuntong hininga na lang sa frustrasyon. "Pagpasensyahan mo na ang kapatid ko, Thea," sabi ni Marco. Sinubukang pagaanin ang sitwasyon. He's just being Jax. Pero para kay Thea, hindi iyon just being Jax. Iyon ay isang malinaw na mensahe. Hindi ka namin dito gusto. Hindi ka nabibilang dito. Dinala siya ng isang katulong sa magiging kwarto niya, katabi mismo ng kwarto ng kanyang ina. Malaki ito at maganda. May sariling banyo at isang malawak na bintanang salamin na tanaw ang buong hardin. Pero kahit gaano pa ito kaganda, pakiramdam niya ay isa itong hawla. Isang ginintuang hawla. Umupo siya sa gilid ng malambot na kama. Yakap-yakap ang luma niyang bag na para bang ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa kanyang dating buhay. Naramdaman niya ang unti-unting pagtulo ng kanyang mga luha. Naisip niya ang mga kaibigan niya sa Laguna, ang dati nilang maliit na bahay. Ang simpleng buhay na bigla na lang nawala. Gabi na nang kumatok si Ricardo sa kanyang pinto. Hindi niya ito pinagbuksan. Nahihiya siyang makita nito ang namamaganyang mga mata. "Thea? Ayos ka lang ba dyan?" tanong ni Ricardo mula sa labas. "Just want to let you know, para ma-welcome kayo ng maayos ng mama mo, I've decided to throw a small party this weekend. I'll introduce you to our family and friends." Isang party? Lalo siyang nanlumo. Paano siya haharap sa mga tao? Sige po. Ricardo, yun na lang ang naisagot niya. "Good, magpahinga ka na," sabi ni Ricardo bago umalis ang mga yabag nito. Nang tumahimik na ang paligid, napasandal si Thea sa pinto at pumikit. Isang party. Isang gabi na naman ng pagpapanggap. At sa katahimikan ng gabi, mula sa kabilang dingding, sa kwarto kung saan niya alam na naroon si Jackson, narinig niya ang isang mahinang tunog. Isang tawa, isang mapang-asar at malamig na tawa. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip. Isang masamang panaginip. Sinubukan ni Thea na maging abala sa pagtulong sa mga gawaing bahay, sa pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin, sa kahit anong bagay na maaaring maglayo sa isip niya sa paparating na gabi ng party. Ngunit ang takot ay hindi napipigilan. At ang gabi ng party ay dumating. Dumadagundong ang malakas na tugtog mula sa hardin. Nang pilitin ni Thea ang sarili niyang bumaba ng hagdan, suot niya ang isang simpleng light blue na bestida na binili ng kanyang ina. Sa tabi ng mga bisitang babae na nakasuot ng mga kumikinang at mamahaling damit. Pakiramdam niya ay isa siyang munting ibon na napadpad sa pugad ng mga pabo reel. "Anak, ang ganda mo," bulong ni Elena at hinawakan ang kanyang kamay. Alam niyang pareho silang kinakabahan. Ngumiti lang si Thea at lalong humigpit ang kapit sa ina. Si Ricardo ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Ipinapakilala sila bilang kanyang bagong pamilya. Bawat ngiti, bawat pakikipagkamay ay tila isang tinik na tumutusok sa pagkatao ni Thea.
Pakiramdam niya ay isa siyang exhibit na ipinapakita sa lahat. Nilibot niya ang paningin, naghahanap ng isang pamilyar na mukha. Nakita niya si Marco na kausap ang ilang kaibigan at nang magtama ang kanilang mga mata, binigyan siya nito ng isang nakapagpapatatag na ngiti. Ngunit ang isa pang hinahanap at kinatatakutan niya ay wala saan man. Si Jackson. "Excuse me lang po," paalam niya sa kanyang ina at kay Ricardo. Kailangan niya ng hangin. Nagpunta siya sa medyo madilim na bahagi ng hardin, malapit sa isang balkonahe. Dito, hindi gaanong dinig ang ingay. Pumikit siya at huminga ng malalim. Dinadama ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay biglang nasira ng dalawang pamilyar na boses. Nagmumula ito sa balkonahe. "Ano ba talagang problema mo, Jax? You've been ignoring me all week." Boses iyon ng isang babae. Pamilyar at matinis. "Just leave me alone, Katrina. Wala ako sa mood para sa'yo." Malamig at walang ganang sagot ni Jackson. Sumilip si Thea mula sa likod ng isang malaking halaman. Nakita niya si Jax, nakasandal sa railings, at kaharap nito ang isang babaeng napakaganda, nakasuot ng isang pulang bestida na hapit sa katawan. "Ito siguro si Katrina. Hindi ka ba masaya? Ayan, may bago ka ng pamilya. Isang manggagamit na ina at isang anak na mukhang naligaw lang galing probinsya." May lason sa boses ni Katrina. "Hindi kumibo si Jax. Uminom lang ito mula sa basong hawak. Anong ipagpapalit mo sa akin, Jax? Sila? That cheap woman and her pathetic daughter?" Patuloy ni Katrina at dinuro ang direksyon ng party. "Look at her! Hindi man lang marunong manamit. Hindi siya nababagay dito." Napakagatlabi si Thea. Bawat salita ay parang sampal. Gusto niyang umalis, pero hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Hinihintay niya na may kaunting pag-asa na ipagtatanggol siya ni Jax. Nasasabihin nitong tumigil na si Katrina, pero ang tanging ginawa ni Jax ay tumawa, isang tuyong tawa. "Wala akong pakialam sa kanila," sabi nito, "at lalong wala na akong pakialam sa'yo." Gumuho ang munting pag-asang iyon. Para kay Jax, isa lang siyang estranghero, isang walang kwentang bagay. Umiiyak, tumalikod si Thea at naglakad palayo, hindi alintana kung saan siya mapunta. Ang mahalaga ay makalayo siya sa masasakit na salitang iyon. "Thea, adyos ka lang?" Napaangat ang tingin niya. Si Marco. May dala itong 2 baso ng juice. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. "Bakit ka umiiyak?" tanong nito. At dahan-dahang pinunasan ang kanyang pisngi gamit ang hinlalaki. Umiling lang siya. "Wala to, Kuya Marco." Napuwing lang siguro. Hindi ito naniwala. Pero hindi na rin nagpumilit. "Here." Inabot nito ang isang baso. "Drink this. Pampakalamig ng ulo." Nag-aalangan man ay tinanggap niya ito at uminom. Matamis at malamig. Gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. "Salamat," sabi niya. "Lagi lang akong nandito para sa'yo, Thea. Tandaan mo yan," sabi ni Marco. At muli siyang ginitian. Nagtagal pa sila roon ng ilang minuto. Nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Sapat lang para makalimutan ni Thea ang sakit na naramdaman kanina. Ngunit nang maubos na niya ang kanyang inumin, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang umikot. "Kuya Marco, medyo nahihilo ako," sabi niya, napahawak sa kanyang ulo. "Baka sa pagod lang yan." "Gusto mo bang ihatid na kita sa kwarto mo?" Alok nito. Tumango siya. Ang simpleng pag-akyat sa hagdanan ay parang pag-akyat sa isang bundok. Ang mga tunog ay humihina at lumalakas sa kanyang pandinig.
Tila lumulutang ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Dito na. Salamat, sabi niya nang makarating sila sa tapat ng kanyang pinto. Iniwan siya ni Marco doon. Pumasok siya sa loob ng kwarto, pero lalo lang lumala ang kanyang pagkahilo. Parang umiikot ang buong silid. Naisip niyang kailangan niya ng tubig. Lumabas siyang muli. Gumigewang-gewang na naglakad sa pasilyo patungo sa kusina sa ibaba. Ngunit sa kalagitnaan ng hagdan, nawalan siya ng balanse. Ang lahat ay naging itim. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo. Tila isang sirang pelikula. Naaalala niya ang pakiramdam na may bumuhat sa kanya. Isang pamilyar na amoy. Amoy ng sigarilyo. At mamahaling pabango. Amoy ni Jackson. Naaalala niya ang paghiga sa isang malambot na kama. Hindi ito ang kama niya. Mas matigas. Ang kumot ay kulay itim. Pagkatapos, ang pagmulat ng kanyang mga mata. Madilim ang silid. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Ang ulo niya ay kumikirot at ang katawan niya ay nakakaramdam ng kakaibang sakit at bigat. Dahan-dahan siyang bumangon. Doon niya napansin na gusot ang kanyang damit. At hindi lang iyon. May mga piraso ng damit na nakakalat sa sahig. Isang itim na t-shirt, isang pares ng sapatos na lalaki. At sa tabi ng kama, nakaupo sa sahig, yakap ang mga tuhod at nakasubsob ang mukha sa mga braso. Si Jackson, walang suot pang itaas. Tanging ang ripped jeans na suot nito kanina. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Thea. Tila isang pitsel ng nagyayelong tubig ang ibinuhos sa kanyang ulo, biglang nagising ang lahat ng kanyang pandama. Ang pagkahilo ay napalitan ng isang malinaw at nakakabinging katotohanan. Tiningnan niya ang sarili. Tiningnan niya si Jackson. Tiningnan niya ang magulong silid, ang kumot, ang mga damit sa sahig. Hindi maaari. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hiyaw na gustong kumawala. Dahan-dahan, nanginginig ang buong katawan. Sinubukan niyang tumayo mula sa kama nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ngunit sa paggalaw niya, umangat ang ulo ni Jackson. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtagpo sa dilim. Ang dating mapang-asar at malamig na mga mata nito ay ngayon puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Gulat, pagkalito, at isang bakas ng pagsisisi. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat nilang paghinga at ang malakas na pagkabog ng dibdib ni Thea. Gusto niyang magtanong, "Anong nangyari? Bakit ako nandito? Ano ang ginawa mo?" Pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang mga labi. Dahan-dahang tumayo si Jackson. Bawat galaw nito ay tila mabagal. Tila natatakot na baka sa isang maling kilos ay bigla siyang maglaho na parang bula. "Thea," bulong nito. Ang boses ay paos. "Ay, hindi ko." Pero hindi na niya hinintay na tapusin nito ang sasabihin. Ang takot at kahihiyan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng kwarto ni Jackson. Hindi alintana ang mga luhang bumabaha sa kanyang mga pisngi. Sa pagmamadali niya, sa pagtakbo niya sa madilim na pasilyo, hindi niya namalayan na may isa pang pinto na dahan-dahang bumukas. At sa paglabas niya ng kwarto, sa sandaling iyon, saktong-sakto, ang pinto ng kwarto ng kanyang ina ay bumukas din. Nakatayo doon si Elena. Gising na gising. Nakita nito ang gusot na damit ni Thea, ang namumugto nitong mga mata, ang takot sa mukha nito. At nakita nito kung saang kwarto siya nanggaling, ang kwarto ng anak ni Ricardo. Ang mga mata ni Elena ay nanlaki sa gulat, sa hindi paniniwala, at pagkatapos, sa isang emosyong mas masakit pa sa kahit anong sampal, sa matinding-matinding pagkabigo, nabitawan nito ang hawak na baso ng tubig. Crash!
Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay sumabay sa pagbasag ng puso ni Althea sa 1,000 piraso. Katahimikan. Iyon ang salitang bumalot sa buong mansyon ng mga DeMarco sa mga sumunod na araw. Isang katahimikan na mas maingay pa sa pinakamalakas na sigaw, isang katahimikan na puno ng mga akusasyon, ng hiya, ng sakit para kay Jackson. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng kanyang pagkakamali. Nakatayo siya ngayon sa kanyang balkonahe, hawak ang isang sigarilyong hindi pa nasisindihan. Madaling araw pa lang, pero ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ang mukha ni Tita Elena, ang gulat, ang sakit, damn it. Malutong niyang minura sa hangin at ibinato ang sigarilyo. Napasabunot siya sa sariling buhok. Pilit na inaalala ang mga nangyari sa gabing iyon, pero lahat ay pira-piraso. Malabo, tila isang masamang panaginip na ayaw magpakita. Nang buo, naaalala niya ang pakikipagtalo niya kay Katrina. Ang galit, naaalala niya ang pag-inom niya ng sunod-sunod na baso ng alak. Pagkatapos noon, blanko. Ang sumunod na niyang naaalala ay ang paggising niya sa sahig ng sarili niyang kwarto. Masakit ang ulo. At nakita niya si Thea sa kama niya. Ang gulat sa mga mata nito, ang takot, at ang biglaang pagbuhos ng isang pakiramdam na hindi niya pa naramdaman kailanman ang matinding pagsisisi. Ano ba ang nagawa niya? Ano ang eksaktong nangyari? Hindi niya alam. At iyon ang mas lalong nagpapahirap sa kanya. Ang hindi niya alam kung gaano kalaki ang kasalanan niya. Mula nang mangyari iyon, hindi na niya nakita pa si Thea. Nagkukulong lang ito sa kwarto. Maging si Tita Elena ay hindi rin lumalabas. Ang dating masayang bahay ay naging parang isang morgue. Tanging ang galit at dismaya sa mga mata ng kanyang ama at ang awa sa mga mata ng kanyang kapatid na si Marco ang araw-araw niyang kinakaharap. Bumaba siya para kumuha ng tubig. Nadatnan niya si Marco sa kusina, nagtitimpla ng kape. Hindi ito lumingon nang maramdaman siya. Kumusta na? "And siya?" Hindi napigilan ni Jax na itanong. Alam ni Marco kung sino ang tinutukoy niya. Humigop muna ito ng kape bago sumagot. Hindi pa rin siya tinitingnan. Ano sa tingin mo? Malamig nitong tugon. Hindi siya kumakain. Hindi siya nagsasalita. Parang bangkay na naglalakad. Para siyang sinaksak sa dibdib. Marco. Ay. Sinubukan niyang magpaliwanag. Pero ano nga ba ang ipapaliwanag niya? Hindi ko sinasadya. Doon na lumingon si Marco. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit na pilit lang pinipigilan. Hindi sinasadya? Jax, ano ba ang ginawa mo sa kanya? Sinaktan mo siya. Sinira mo siya. Ang tanging gusto lang niya ay magkaroon ng pamilya, ng tahimik na buhay. At anong ginawa mo? Napatungo si Jax. Walang salitang kayang ipagtanggol ang sarili niya. Gusto kong makausap siya. Sabi niya, halos pabulong. Para ano pa? Sagot ni Marco. Para lalo mo siyang saktan? Hindi na sumago si Jax. Tinalikuran niya ang kapatid at naglakad paakyat. Hindi. Kailangan niyang makausap si Thea. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kahit na alam niyang hindi sapat ang salitang sorry. Sinubukan niyang kumatok sa kwarto nito. Walang sumasagot. Thea, please, let me explain. Let me say sorry. Pagmamakaawa niya sa nakasaradong pinto. Katahimikan lang ang isinagot nito. Sa sumunod na araw, sinubukan niya ulit. Nagabang siya sa pasilyo sa pag-asang lalabas ito. At nang sa wakas ay bumukas ang pinto, hinarang niya ito. Napaatras si Thea nang makita siya. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng takot at mas lalo itong pumayat. Thea, sandali. Sabi niya, itinaas ang dalawang kamay na para bang sumusuko para ipakitang hindi siya mananakit. Gusto ko lang humingi ng tawad sa kahit anong nagawa ko.
I'm sorry. Tinitigan lang siya ni Thea. Ang mga mata ay walang buhay. Pagkatapos, dahan-dahan itong umiling at sinubukang lampasan siya. Hinawakan niya ito ng bahagya sa braso. Please, pero sa pagdampi ng kanyang kamay, bigla itong napasigaw na parang napaso. Huwag! Huwag mo akong hahawakan! Itinulak siya nito palayo at mabilis na tumakbo papasok sa kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan siyang nakatayo doon. Ang kamay ay nakabitin sa hangin. Ang pagtanggi nito, ang takot nito, iyon ang parusa niya. Sa hapagkainan, ang katahimikan ay nakakabingi. 4 silang nakaupo, si Ricardo, si Marco, at siya. Ang pwesto para kay Thea at Elena ay bakante. Walang nagsasalita habang kumakain. Tanging ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagtitiis, ibinagsak ni Ricardo ang kanyang tinidor. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Ang mga mata ay malamig, walang emosyon. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari. At sa ngayon, ayoko munang alamin. Panimula nito, pero isa lang ang alam ko, Jackson. Sinira mo ang tiwala ko. Sinira mo ang pamilyang sinusubukan kong buuin. Napatungo lang si Jax. Ayusin mo to. Sabi ng kanyang ama bago tumayo at umalis. Paano? Paano niya aayusin ang isang bagay na basag na? Kinagabihan, habang nakatingin sa labas ng bintana, nakita niya si Thea sa hardin. Kausap nito si Marco. Nakangiti ito. Isang pilit na ngiti, pero isang ngiti pa rin. At sa sandaling iyon, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan ang biglang sumibol sa dibdib niya. Isang bagay na mainit at hindi komportable. Selos? Posible. Pero higit pa roon, nakita niya ang isang katotohanan. Kay Marco lang siya nakakaramdam ng kapanatagan. Si Marco ang mabuti. Siya ang masama. Bigla, habang pinagmamasdan niya sila, nakita niyang napahawak si Thea sa kanyang ulo at pagkatapos ay bigla na lang itong nawalan ng balanse at bumagsak sa damuhan. Natarantang tumakbo si Marco. Maging siya, sa isang iglap, ay napatakbo palabas ng kanyang kwarto, pababa ng hagdanan, papalabas ng bahay. Hindi alintana ang kahit ano. Ang tanging nasa isip niya ay si Thea, ang amoy ng ospital, antiseptic, malamig, at may kahalong takot. Iyon ang unang gumising sa mga pandama ni Althea. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame, puti ang kumot, puti ang mga dingding, nakasuksok sa kanyang kamay ang isang tubo ng dextrose. Thea, anak, gising ka na. Napalingon siya sa gilid. Ang kanyang ina, si Elena, ay nakaupo sa tabi ng kama. Namumugto ang mga mata nito, bakas ang magdamag na pag-aalala. Sa likod nito ay nakatayo si Ricardo. Seryoso ang mukha, at si Marco, na hindi maipinta ang itsura. Ma, mahina niyang tawag. Tuyo ang lalamunan. Anong nangyari? Hinaplos ni Elena ang kanyang buhok. Nawalan ka ng malay sa hardin kagabi. Dinala ka namin agad dito. Sinubukan niyang bumangon. Pero pinigilan siyang ina. Dahan-dahan lang, anak. May pumasok na isang doktora. Nasa edad 40. May malumanay na ngiti sa labi. Good morning, Mrs. DeMarco. I'm Dr. Santos. How are you feeling? Mrs. DeMarco. Napatigil si Thea sa tawag sa kanya. Hindi siya DeMarco. At hindi siya Mrs. Medyo nahihilo pa po. Sagot niya. Tiningnan ng doktora ang chart na hawak. That's normal. Lalo na sa kondisyon mo. Ano po bang sakit ko, doktora? Tanong niya, may kaunting kaba. Ngumiti ang doktora. Hindi ito sakit, iha. It's a blessing. You just need to be more careful from now on. You're carrying a very precious life inside you. Natigilan si Thea. Ang lahat sa silid ay tila huminto sa pag-ikot. Ano po? You're pregnant, Thea.
2 weeks, to be exact. Ang mga salita ng doktora ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao niya. Buntis! Buntis siya! Ang resulta ng isang gabing bangungot. Ang bunga ng isang pagkakamali. Automatikong napahawak siya sa kanyang tiyan. Walang umbok, walang senyales, pero alam niyang naroon, isang buhay. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi luha ng saya, kundi luha ng takot at kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa kanyang ina, na umiiyak na rin, pero hindi niya masabi kung para saan ang mga luhang iyon. Nang makaalis na ang doktora, nabasag ang katahimikan. Thea, panimula ni Ricardo, ang boses ay mabigat. Alam nating lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa puting kumot. Ang isip ay blanko. Kailangan niyong magpakasal, deklara ni Ricardo. Hindi ito isang mungkahi. Ito ay isang utos. Napailing si Thea. Hindi po. Hindi. Para sa bata. Thea, sabi naman ng kanyang ina, humihikbi, para sa magiging anak mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Napasigaw siya. Ang boses ay basag. Ayokong makita ang mukha niya. Ayoko. Wala kang pagpipilian, Althea. Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Ricardo. Natahimik silang lahat. May responsibilidad si Jackson dito. At may responsibilidad ka rin. Hindi niyo na ito matatakbuhan. Umiyak na lang siya ng umiyak. Yakap ang sarili. Ang kanyang katawan, na dati sa kanya lang, ay hindi na niya pag-aari. Ang kanyang kinabukasan, na dati malaya niyang pinaplano, ay bigla na lang iginuhit para sa kanya. Pag-uwi nila sa mansyon, dinala siya agad sa kanyang kwarto para magpahinga. Nagpumiglas siya. Ayaw niyang manatili sa bahay na ito. Gusto niyang umuwi sa Laguna, ngunit wala siyang lakas para lumaban. Nakatulala lang siya sa bintana nang may kumatok at pumasok. Hindi siya lumingon. Narinig niya ang mga yabag nito na papalapit. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Thea, narinig ko na, sabi nito sa mahinang boses. Ang sabi ng doktor, hindi pa rin siya kumikibo. Pananagutan ko, sabi ni Jax. Pananagutan ko kayo. Bata, sa wakas ay hinarap niya ito. Ang mga mata niya ay tuyo na sa kaluluha, pero puno ng galit. Hindi ko kailangan ng pananagutan mo. Thea, please. Para sa bata? Bata? O para sa pangalan ng pamilya niyo? Mapait niyang sagot. Natigilan ito. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama. I promise. Hindi mo alam kung paano maging ama, sabi niya. Bawat salita ay may diin. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Jackson, pero hindi siya nakaramdam ng awa. Umalis ito nang walang imik. Kinagabihan, habang nakahiga, pinakiramdaman niya ang kanyang tiyan. Pero ang mas nagpagimbal sa kanya ay ang pagbisita muli ni Dr. Santos kinabukasan. Dala ang resulta ng kanyang unang ultrasound. Thea, I have. Now, surprising news. Sabi ng doktora. May ngiti at gulat sa mukha. Ipinakita nito sa kanya ang isang litrato na may itim na background at maliliit na puting tuldok. Kailangan mong mag-ingat ng sobra-sobra, sabi ng doktora. Bakit po? May problema po ba? Kinakabahan niyang tanong. Umiling ang doktora at ngumiti ng mas malawak. Walang problema. Sa katunayan, a very rare blessing. Itinuro nito ang mga tuldok sa litrato. Congratulations, Althea. Hindi lang isa ang dinadala mo. Hindi lang dalawa. Nanlamig ang buong katawan ni Thea. Ang paghinga niya ay tila nahinto. You're having triplets. 3. 3 buhay. 3 bunga ng gabing iyon.
Nabitawan niya ang hawak na resulta ng ultrasound. Napatingin siya sa kawalan, ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Walang puting bestida. Walang mahabang belo. Walang mga bulaklak o masayang tugtugin. Tanging ang malamig na opisina ng isang huwes. Ang 4 na sulok ng silid na saksi sa isang kasunduang walang bahid ng pagmamahal. Suot ni Thea ang isang simpleng bestidang kulay beige. Sa likod nila, sina Ricardo, Elena, at Marco ang kanilang mga mukha ay tila mga maskarang hindi maipinta. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Ang mga salitang iyon ay hindi nagdulot ng saya, kundi ng isang matinding kirot sa puso ni Thea. Tumingin sa kanya ang huwes. You may now kiss the bride. Napatitig sa kanya si Jax. Sa kanyang mga mata, nakita ni Thea ang pag-aalinlangan, ang paghingi ng paumanhin. Dahan-dahan itong lumapit, at sa isang iglap, ang mga labi nito ay dumampi sa kanyang pisngi. Malamig, mabilis, tila isang obligasyon na kailangan lang tapusin. Tapos na. Sila na ang mag-asawa sa mata ng batas. Mrs. Althea Reyes de Marco. Ang pangalan ay parang isang kadena na ikinabit sa kanyang leeg. Pagkatapos ng seremonya, walang selebrasyon. Dumiretso sila sa isang bagong bahay, hindi sa mansyon, kundi sa isang modernong townhouse sa loob din ng subdivision. Regalo daw ni Ricardo. Isang ginintuang hawla na mas maliit lang ng kaunti. Si Jax ang nagpasok ng iilang maleta nila. Tumayo lang si Thea sa gitna ng sala, nilibot ang paningin. Maganda ang bahay. Malinis, walang laman, walang buhay. Tulad niya, may 2 kwarto sa taas. Sabi ni Jax, binitawan ang mga bagahe at sinubukang basagin ang katahimikan. Pwede kang mamili kung saan mo gusto. Doon ako sa isa. Tumango lang si Thea nang hindi tumitingin sa kanya. Naglakad siya paakyat at pumasok sa unang kwartong nakita. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Sa wakas, mag-isa na siya. Huminga siya ng malalim at napahawak sa kanyang tiyan. Tatlong maliliit na buhay ang nakadepende sa kanya ngayon. Ito na lang ang tanging dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ang unang gabi nila bilang mag-asawa ay ginugol sa magkahiwalay na kwarto. Lumipas ang mga araw. Si Jax ay nagsikap. Sinubukan niyang gampanan ang papel ng isang asawa. Tuwing umaga, may nakahanda ng almusal sa mesa. Mga pagkaing alam niyang makakatulong sa isang naglilihi. Hindi niya ito pinapansin. Kumukuha lang siya ng tinapay at nagkukulong ulit sa kwarto. Pinupuno nito ang ref ng mga prutas at gatas. Ibinibili siya ng mga librong tungkol sa pagbubuntis. Inilalagay nito ang mga iyon sa labas ng kanyang pinto. Hindi niya binubuklat. Isang gabi, malakas ang ulan. Biglang kumulog ng malakas at nawalan ng kuryente. Napasigaw si Thea sa takot. Mula pagkabata, takot na siya sa dilim at kulog. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Ang liwanag mula sa flashlight ng cellphone ni Jax ang tumanglaw sa kanyang mukha. Thea, okay ka lang? Tanong nito. Bakas ang pag-aalala. Nayakap niya ang kanyang mga tuhod. Nanginginig. Hindi siya sumagot. Naglakad ito papalapit at umupo sa sahig. Ilang talampakan mula sa kanya. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang nitong nakatutok ang ilaw sa isang sulok para hindi siya tuluyang mabalot ng dilim. Nanatili ito roon hanggang sa tumila ang ulan at bumalik ang kuryente. Bago ito tumayo para umalis, nagsalita si Thea sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Gawin mo yan para sa mga anak mo, hindi para sa akin. Sabi niya. Ang boses ay malamig pa rin. Nakita niya itong napatigil. Pagkatapos, tumango ito ng dahan-dahan. Alam ko, sagot nito bago tuluyang lumabas ng kwarto. Sa kabila ng lahat,
Nagsimulang maramdaman ni Thea ang unti-unting pagbabago. Hindi sa kanya, kundi kay Jax. Ang dating rebeldeng lalaki ay tila naglalaho, napapalitan ng isang taong maingat at puno ng responsibilidad. Ngunit ang munting kapayapaan na iyon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman sa maliit nilang hardin, may isang marangyang kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at salamin, si Katrina. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting matamis, pero puno ng kamandag. May dala itong isang malaking paper bag. "Hi, Thea. I'm Katrina, Jax's very close friend." Pakilala nito, in-emphasize ang very close friend. "Nabalitaan ko ang biglaan niyong pagpapakasal. Congratulations! I brought a wedding gift." Hindi alam ni Thea kung ano ang sasabihin. "Don't worry, hindi ako nagagalit," sabi ni Katrina, tumatawa. "I'm happy for Jax. Finally, he's learning to be responsible." Sana lang, hindi dahil napilitan lang siya. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Binuksan ni Katrina ang paper bag at inilabas ang laman, isang mamahaling baby stroller. "For the baby or babies?" Narinig ko triplets daw. "Kawawa ka naman. Ang hirap niyan." Napatitig si Thea sa stroller. Pagkatapos ay sa mapanuring mukha ni Katrina, "Salamat sa regalo." Sabi na lang ni Thea, sinubukang maging magalang. "You're welcome. By the way," sabi ni Katrina, tila may naalala, "I hope you don't mind. Pupunta sana ako sa paborito naming coffee shop ni Jax. Maybe, you want to come?" "Hindi, salamat. Marami pa akong gagawin," tanggi ni Thea. "Oh, sayang naman," sabi ni Katrina at may kinuha sa kanyang bag, isang susi ng kotse. "Well, I guess ako na lang mag-isa. I'll just use my spare key to his car. Naiwan niya kasi sa akin last week nung nagkita kami." "Sige, bye!" At sa isang kindat, sumakay na si Katrina sa kotse nito at umalis. Naiwan si Thea na nakatayo doon, nakatitig sa daan. Spare key. Ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isip, nagtatanim ng buto ng pagdududa at sakit sa kanyang puso na akala niya ay manhid na. Ang duda ay parang isang halamang lason. Sa una, isa lang itong maliit na buto. Ngunit kapag nadiligan ng mga kasinungalingan at kawalan ng tiwala, ito'y lumalago. Kumakalat ang mga ugat hanggang sa sakalin nito ang puso. Para kay Althea, si Katrina ang hardinerong nagtanim ng butong iyon. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ang sinabi ni Katrina. Isang linggo niyang pinilit kalimutan ang tungkol sa spare key at sa pagkikita nila ni Jax. Ngunit ang imahe ay nakatatak na sa kanyang isip. Nagsimula siyang magmasid. Bawat pag-alis ni Jax, bawat pag-receive nito ng text, ay nagiging dahilan ng kanyang pag-iisip. Pinipigilan niya ang sarili na silipin ang cellphone nito. Ayaw niyang maging isang selosang asawa, lalo na't wala naman siyang karapatan. Ang kasal nila ay isang kontrata, hindi isang sumpaan ng pag-ibig. Si Jax naman, walang kamalay-malay, ay patuloy sa kanyang tahimik na pag-aalaga. Isang gabi, ginising siya ng matinding pananakit ng likod, isang common na sintomas ng pagbubuntis. Nang marinig nito ang kanyang daing mula sa kabilang kwarto, agad itong kumatok. "Thea, anong nangyayari?" "Masakit. Masakit ang likod ko," sagot niya habang pilit na umuupo. Pumasok ito, nagdala ng isang hot compress bag. Sabi sa libro, makakatulong daw to. Inilagay nito iyon ng maingat sa kanyang likuran. Ang init ay bahagyang nagpagaan sa sakit. "Salamat," bulong niya. Umupo ito sa sahig, nakasandal sa pader, at binantayan siya hanggang sa muli siyang makatulog. Sa sandaling iyon,
Halos makalimutan na niya ang kanyang mga duda. Halos. Kinabukasan, tumawag si Katrina. Nagkunwari itong napatawag lang para mangumusta. Hi Thea! Kamusta ka na? And the babies? Masayang bati nito sa kabilang linya. Okay lang kami. Tipid niyang sagot. That's good to hear. By the way, kasama ko si Jax ngayon. Nagkakape lang kami, sabi nito. At narinig ni Thea ang boses ni Jax sa background. Sino yan? Si Thea lang, B. Malanding sagot ni Katrina. I'm saying hi for you, B. Iyon ang endearment nila noon. Biglang nanikip ang dibdib ni Thea. Ang almusal na inihanda ni Jax para sa kanya kaninang umaga ay tila gustong lumabas mula sa kanyang sikmura. So, ito pala ang business meeting na ipinaalam nito sa kanya. Ah, ganun ba? Sige, ibababa ko na, sabi niya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Bago pa niya maibaba ang tawag, narinig niya ang huling sinabi ni Katrina. Let's recreate our old photo, B. Yung dito rin natin kinunan. For old time's sake. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na mapakali si Thea. Naglakad-lakad siya sa loob ng bahay na parang isang pusang hindi mapaanak. Ang galit at sakit ay naghahalo sa loob niya. Maya-maya, may nag-vibrate sa kanyang cellphone. Isang message mula sa isang unknown number. Nang buksan niya ito, isang litrato ang bumungad sa kanya. Isang litrato ni na Jax at Katrina magkatabi sa isang coffee shop. Masaya silang nakangiti sa kamera. Pero ang mas nagpaguho sa mundo niya ay ang caption sa ilalim, "Some things never change, friendship memories lang. Sana di ka magselos." Ang emoji na kumikindat ay parang isang insulto. Ibinato ni Thea ang kanyang cellphone sa sofa. Sumisigaw ang isip niya. Kasinungalingan! Manloloko! Nang umuwi si Jax ng gabing iyon, dala ang kanyang paboritong strawberry cake, sinalubong siya ng isang malamig na pader. Saan ka galing? Tanong ni Thea. Ang boses ay walang emosyon. Sa meeting. Bakit? Sagot ni Jax. Inilapag ang cake sa mesa. Dumaan ako sa bake shop. Naalaala ko sabi mo noon gusto mo nito. Hindi niya pinansin ang cake. Hinarap niya ito. Ang mga mata ay nag-aapoy. Meeting? O baka naman, friendship memories date. Natigilan si Jax. Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari, Jax. Ang alin? Naguguluhan itong tanong. Si Katrina. Ang bay mo. Ang spare key. Ang coffee shop. Akala mo ba tanga ako? Sunod-sunod niyang akusa. Ang boses ay tumataas na. Doon nagbago ang ekspresyon ni Jax. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng pagkairita. Si Katrina na naman, Thea, magkaibigan lang kami. Nagkataon lang na nandoon din siya sa meeting place. Nagikataong? O si Nadia, ano ba ang gusto mong palabasin? Naiinis na ring sabi ni Jax. Pinagdududahan mo ba ako? Dapat ba hindi? Sarkastiko niyang sagot. Matapos ang lahat ng ginawa mo, sa tingin mo ba madali na lang magtiwala sa'yo? Ang huling mga salita ay tumama kay Jax. Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Pero mabilis din itong napalitan ng pader. Isang pader na katulad ng sa kanya. Kung iyan ang tingin mo sa akin, wala na akong magagawa. Malamig nitong sabi. Kinuha nito ang susi ng kotse sa mesa. Saan ka pupunta? Sa lugar kung saan walang nangaakusa sa akin. Sagot nito bago tumalikod at lumabas ng pinto. At malakas itong isinara. Naiwan si Thea sa gitna ng sala. Nanginginig sa galit. Tiningnan niya ang strawberry cake sa mesa. Sa isang iglap, kinuha niya ito at ibinato sa sahig. Habang pinagmamasdan niya ang nagkalat na cake sa sahig,
kasabay noong gumuho ang anumang pag-asang nabubuo sa kanyang puso. Kinabukasan, lumabas si Thea para maglakad-lakad, para makahinga. Nang mapadaan siya sa paboritong coffee shop, na malapit sa kanila ang coffee shop sa litrato, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa labas. Ang kotse ni Jax. Frustration. Iyon ang tanging nararamdaman ni Jackson habang minamaneho niya ang kotse palayo sa kanilang bahay. Frustration sa sarili, kay Thea, at lalo na kay Katrina. Bakit ba hindi siya maintindihan ni Thea? Sinusubukan na niya ang lahat. Binabago na niya ang sarili niya. Hindi para sa kanya, kundi para sa mga anak nila. Pero isang salita lang mula kay Katrina, gumuho na ang lahat ng pinaghihirapan niya. At si Katrina. Ano ba talaga ang gusto nito? Bigla-bigla na lang itong sumusulpot, ginugulo ang buhay niya. Napahampas siya sa manibela. Kailangan niyang makausap si Marco. Si Marco lang ang tanging nakakaintindi sa kanya ngayon. Itinabi niya ang kotse sa isang parking lot at tinawagan ang kapatid. Marco, nasaan ka? Bungat niya, dito sa office ni Dad. Bakit? May problema ba? Sagot ni Marco sa kabilang linya. Nag-away kami ni Thea. Dahil na naman kay Katrina, narinig niya ang pagbuntong hininga ng kapatid. Ano na naman ang ginawa niya? Iyon na nga ang hindi ko maintindihan. Parang sinasadya niyang guluhin kami. At si Thea, naniniwala naman. Jex, subukan mong intindihin, sabi ni Marco. Nasaktan mo si Thea, mahirap para sa kanya na magtiwala ulit, lalo na sayo. Alam ko! Sigaw niya, at agad din itong pinagsisihan. Sorry, alam ko, pero may mali. Marco, may mali sa mga nangyayari, lalo na noong gabing iyon, sa party. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa rin matandaan ng buo ang lahat. Pero isa lang ang sigurado ako. Lasing ako, oo. Pero hindi ako ganoon kalasing para hindi makontrol ang sarili ko. May kulang. May mali. Natahimik si Marco sa kabilang linya. Jax, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Matagal ko na tong iniisip. Baka sakaling makatulong. Ano? Yon? Nung party. Nakita ko si Katrina malapit sa table ng mga inumin. May inabot sa kanya yung isa sa mga waiter. Tapos, parang may inilagay siya sa isang baso bago niya iyon iniwan sa table. Akala ko noong una wala lang. Baka asukal lang. Pero nung nalaman ko ang nangyari sa inyo ni Thea, hindi na maalis sa isip ko. Natigilan si Jackson. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Anong baso? Hindi ko sigurado, pero naalala ko, yun yung basong kinuha mo bago ka umakyat sa taas. Ang mga salita ni Marco ay parang isang kidlat na tumama sa isipan ni Jackson. Biglang nag-flashback sa kanya ang mga eksena. Si Katrina na nakangiti sa kanya habang inaabot ang isang baso. Here, Jax, pampakalamig ng ulo mo. Tapos ang biglaang pag-init ng kanyang katawan. Ang pagkahilo. Ang galit na hindi niya maipaliwanag. Marco, sabi ni Jax, ang boses ay nanginginig. May kilala ka bang kaibigan na umattend sa party na yon? Yung mahilig mag-video? Si Charlie. Bakit? Tanungin mo kung may kopya pa siya ng mga video niya nung gabing yon. Kahit ano. Sige. Tatawagan ko siya ngayon. Text kita. Pagbaba ng tawag, napasandal si Jack sa upuan. Ang puso niya ay dumadagundong. Posible kayang may laso ng ininom niya? Na sinadya ang lahat? Makalipas ang halos 1 oras na paghihintay na parang 1 taon. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Marco. May pinadala si Charlie. Isang short clip lang. It's shaky. Pero tingnan mo sa 0:15 mark. Agad niyang binuksan ang video file.
na kasama sa text. Magulo ang kuha, maingay ang paligid. Ang kamera ay nakatutok sa mga taong nagsasayawan. Pero sa gilid ng frame, sa background, nakita niya ito, ang table ng mga inumin. Medyo malabo, pero nandoon si Katrina. Lumingon ito sa kaliwat kanan na parang may tinitingnan. At nang masigurong walang nakatingin, mabilis na may kinuha ito mula sa maliit nitong purse at inihulog sa isang baso ng alak. Pagkatapos, kaswal niya itong iniwan sa table at naglakad palayo. Paulit-ulit na pinanood ni Jax ang video. Bawat panood, mas lalong lumilinaw. Mas lalong tumitindi ang galit sa kanyang dibdib. Hindi galit kay Thea, kundi galit kay Katrina. Naintindihan na niya ang lahat. Ang pag-appear nito bigla, ang mga pasalubong, ang mga coincidental na pagkikita, ang mga text, lahat ay plano, lahat ay may intensyon. Hindi siya nag-aksidente. Biniktima siya. Biniktima sila ni Thea. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang manibela. Hindi na siya nag-isip pa. Pinaandar niya ang kotse, umikot, at pinaharurot ito ng mabilis. May isang lugar lang siyang pupuntahan. Hindi niya alam na sa pag-alis niya, sa isang coffee shop sa kabilang kalsada, may isang babaeng nakadungaw sa bintana. Isang babaeng buntis na may mga luhang dumadaloy sa pisngi. Habang pinagmamasdan ang kanyang kotse, napapalayo. Ang tanging nasa isip ni Thea, pumunta na naman siya kay Katrina. Ang tanging nasa isip ni Jackson, kailangan kong harapin si Katrina. Dalawang puso, iisang direksyon, pero magkaibang katotohanan. Ang bawat hakbang ni Althea pabalik sa bahay nila ay parang may pabigat na 1 toneladang bakal. Ang imahe ng kotse ni Jax na nakaparada sa tapat ng coffee shop at ang mabilis na pag-alis nito papunta kanino pa kundi kay Katrina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Tanga. Ang tanga-tanga mo, Thea. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Umasa siya. Kahit katiting, umasa siyang nagbabago na si Jax. Na ang mga ginagawa nito ay para talaga sa kanya. Hindi lang sa mga bata, pero ang ebidensya ay nasa harap na niya. Malinaw pa sa sikat ng araw. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang strawberry cake na ibinato niya kagabi ay nilinis na ni Jax bago ito umalis kanina. Pero ang mantsa ng kasinungalingan ay naroon pa rin. Umupo siya sa sofa. Niyakap ang isang unan at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang iyak. Umiyak siya para sa sarili, para sa nawalang tiwala, at higit sa lahat, para sa 3 buhay na nasa loob niya na magkakaroon ng isang amang manloloko. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiiyak nang biglang bumukas ang pinto. Si Jax. Hingal na hingal ito, ang buhok ay magulo, at ang mga mata ay namumula sa galit. Pero ang galit na iyon ay hindi para sa kanya. Thea. Tawag nito. Ang boses ay seryoso. Kailangan nating mag-usap. Tumingin lang siya dito ng malamig. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nakita ko ang kotse mo. Alam ko na kung saan ka galing. Oo, galing ako kay Katrina. Pag-amin nito, na lalong nagpasikip sa dibdib ni Thea. Pero hindi, yon ang iniisip mo. Talaga? Tumayo siya, hinarap ito. Huwag mo na akong lokohin, Jax. Pagod na ako. Pagod na akong maging tanga. Hindi kita niloloko! Sigaw ni Jax at kinuha ang cellphone mula sa bulsa. Panoorin mo to! Iniharap nito sa kanya ang screen ng cellphone. Nagpe-play dito ang isang magulo, maingay na video. Ang video mula sa party. Ano to? Tanong niya. Ayaw tingnan. Panoorin mo lang. Please? Pagmamakaawa ni Jax. Dahil sa desperasyon sa boses nito, napilitan siyang tumingin. Pinanood niya ang video. At nakita niya. Nakita niya ang ginawa ni Katrina.
Ang palihim na paghulog ng kung ano sa baso. Nabitawan niya ang una na hawak. Ano yan? Si Katrina Thea. Nilagyan niya ng droga ang ininom ko nung gabing yon. Paliwanag ni Jax. Ang boses ay puno ng pait. Kinausap ko na siya. Umamin na siya. Ginawa niya yon para sirain tayo. Para mapahiya ang pamilya natin. Hindi aksidente ang nangyari. Biktima tayong dalawa. Natulala si Thea. Ang utak niya ay pilit na pinoproseso ang lahat, ang video. Ang paliwanag ni Jax. Ang pag-amin ni Katrina, hindi. Umiling siya. Hindi makapaniwala. Bakit? Bakit ko paniniwalaan yan? Paano kung gawa-gawa niyo lang yan para pagtakpan ang kasalanan mo? Ang sakit at duda ay masyadong malalim para basta-basta na lang mabura. Nakita niya ang pagkabigo sa mukha ni Jax. Ang pag-asang naroon kanina ay unti-unting namatay. Pagkatapos ng lahat, Thea, bulong nito. Ang boses ay basag. Ganyan pa rin ba kababa ang tingin mo sa akin? Hindi siya nakasagot. Ang puso niya ay nagtatalo. Isang parte nito ay gustong maniwala. Isang parte nito ay takot na masaktan muli. At tila para sagutin ang kanyang mga duda, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Katrina. Don't believe him. He's just trying to blame me to save himself. Kung ayaw mong maniwala sa akin, tingnan mo to. Proof na magkasama kami kagabi. Habang nag-aaway kayo. Kasama ng text ay isang litrato. Isang resibo mula sa isang hotel, may petsa ng nakaraang gabi. At sa ibaba, may pirma, J. DeMarco. Parang isang bombang sumabog sa harap niya ang litrato. Ipinakita niya ito kay Jax. Nanginginig ang kamay. Ito ba ang kasinungalingan, Jax? Ito ba ang biktima? Sigaw niya. Ang mga luha ay muling bumuhos. Habang ako, nagmumukmok dito. Kayong dalawa, nagpapakasaya pala. Tiningnan ni Jax ang litrato. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Hindi. Hindi totoo yan. Thea, maniwala ka. Gawa-gawa lang yan. Isang patibong. Patibong? Tumawa si Thea. Isang tawang walang saya, puno ng sakit. Lahat na lang ba patibong, Jax? Baka pati ang pag-aalaga mo sa akin, patibong lang din? Para ano? Para makuha mo ang tiwala ko bago mo ulit sirain. Thea, hindi. Tama na, sigaw niya. Tinakpan ang dalawang tainga. Ayoko nang makinig. Ayoko na. Tinalikuran niya ito at mabilis na naglakad papunta sa kanilang kwarto. Hindi. Hindi na ito ang kanilang kwarto. Kwarto niya. Mag-isa. Narinig niya ang mga yabag ni Jax na sumusunod sa kanya. Thea, sandali. Mag-usap tayo. Pero hindi siya nakinig. Binuksan niya ang closet at kinuha ang maletang dala niya noong unang araw niya sa mansyon. Hinagis niya ito sa kama at walang saysay na sinimulang maglagay ng mga damit. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jax. Nakatayo sa may pinto. Aalis ako, sabi niya nang hindi lumilingon. Aalis ako sa impyernong to. Hindi ka pwedeng umalis, sabi ni Jax. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang braso. Delikado para sa'yo, para sa mga bata. Bitiwan mo ako. Nagpumiglas siya. Mas delikado kung mananatili ako dito, kasama ng isang manloloko. Hindi ako manloloko, sigaw ni Jax. At sa sobrang frustrasyon, ay hinablot nito ang maleta at ibinalik ang mga damit sa aparador. Hindi ka aalis! Dito ka lang! Wala kang karapatan! May karapatan ako! Asawa mo ako at ama ako ng mga anak mo. Ang kanilang mga sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Puno ng galit, puno ng sakit, puno ng mga salitang hindi na mababawi. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang napahawak si Thea sa kanyang tiyan. Isang matinding kirot, parang 1,000 karayom na sabay-sabay tumusok, ang biglang naramdaman niya. Ah! Napasigaw siya sa sakit. Napatigil si Thea?
Napatingin si Thea sa kanyang mga binti. At doon, nakita niya ito. Isang patak. Pagkatapos, isa pa. Dugo. Ang kulay pula sa puting sahig. Ay parang isang sentensya ng kamatayan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ang mga anak ko. Bulong niya bago nang hina ang kanyang mga tuhod. Thea, bago pa siya bumagsak sa sahig, nasalo siya ng mga braso ni Jax. Ang mukha nitong puno ng galit kanina ay napalitan ng purong takot. Tiningnan nito ang dugo sa sahig, pagkatapos ay sa kanya. Hindi, binuhat siya ni Jax. Ang lakas nito ay tila nagmumula sa adrenaline habang tumatakbo ito palabas ng bahay. Pasan-pasan siya, naramdaman ni Thea ang init ng dugo na dumadaloy sa kanyang mga binti at naramdaman niya ang init ng mga luha ni Jax na tumutulo sa kanyang mukha. Kumapit ka lang, Thea. Paulit-ulit na bulong nito. Ang boses ay basag na. Please, kumapit ka lang. Huwag niyo akong iwan. Please. Habang isinasakay siya sa kotse, ang huling nakita niya bago magdilim ang kanyang paningin ay ang cellphone niyang naiwan sa sahig ng kwarto. Nakabukas pa rin sa litrato ng hotel receipt ang piraso ng papel na sumira sa lahat at sa ilalim ng maliit na text, may isa pang mensahe mula kay Katrina na hindi na niya nabasa. Photoshop can do wonders, sweetie. Hope you liked my gift. Puting ilaw na sumisilaw. Puting pader na tila walang katapusan, puting uniforme ng mga doktor at nurse na nagmamadaling gumagalaw sa paligid niya. Iyon ang mga pira-pirasong imahe na nakikita ni Jackson habang tinutulak ang stretcher kung saan nakahiga si Thea. Hawak niya ng mahigpit ang kamay nito, isang kamay na napakalamig. Sir, hanggang dito na lang po kayo, sabi ng isang nurse. Hinarangan siya sa harap ng malaking pinto na may nakasulat na emergency room. No entry. Hindi! Kailangan niya ako sa loob! Pagpupumilit niya, ang boses ay desperado. Sir, please. Hayaan niyo na po kaming gawin ang trabaho namin. Wala siyang nagawa kundi bitawan ang kamay ni Thea. Pinanood niya itong mawala sa likod ng swing doors. Pagsara ng pinto, tila isinara rin nito ang isang bahagi ng kanyang mundo. Napasandal siya sa pader. Ang mga tuhod ay nanghihina. Ang dugo. Ang daming dugo. Ang dugo ni Thea. Sa sahig. Sa kanyang mga kamay. Sa kanyang damit. Ang imahe ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang bangungot na hindi niya matakasan. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. To lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nanginginig na tinawagan si Marco. Jax, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw kanina? Bungad ng kapatid. Si Thea. Nasa ospital kami, sabi ni Jax. Ang boses ay halos hindi na marinig. Marco, dinudugo siya. Baka mawala ang mga bata. Narinig niya ang pagtanggap ng hangin ng kapatid sa kabilang linya. Ano? Anong ospital? Papunta na kami ni Dad. Pagkababa ng tawag, napaupo si Jack sa sahig ng pasilyo. Isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang imahe ng galit sa mukha ni Thea, ang mga akusasyon nito, ang sakit sa mga mata nito, lahat ay bumabalik sa kanya. Kung sana naging mas mahinahon lang siya. Kung sana hindi siya umalis. Kung sana dumating sina Ricardo at Marco, tumatakbo. Nakita ng kanyang ama ang itsura niya, ang gusot na damit, ang bahid ng dugo, ang itsurang talunan. Walang sinabi si Ricardo, umupo lang ito sa tabi niya at tinapik ang kanyang balikat. Isang kilos na nagsasabing, magpakatatag ka. Si Marco ang nagtanong. Wala pa. Nasa loob pa sila. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang walang hanggang parusa. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ng ER ay nagpapatayo sa kanila, puno ng pag-asa at takot.
ngunit laging ibang tao ang lumalabas. Makalipas ang halos 2 oras, sa wakas, lumabas ang isang doktor, si Dr. Santos, ang OB-GYN ni Thea. Ang mukha nito ay seryoso at pagod. Agad silang tumayo at lumapit. "Doc, kamusta na po ang asawa ko? Ang mga anak namin?" Sunod-sunod na tanong ni Jax. Ang puso ay kumakabog ng napakabilis. Tumingin si Dr. Santos sa kanilang tatlo at bumuntong hininga. Malubha ang sitwasyon, panimula nito, at ang mga salitang iyon ay sapat na para gumuho ang mundo ni Jax. Nagkaroon si Thea ng placental abruption, a serious complication where the placenta detaches from the uterus. Dahil sa stress at marahil sa pagtatalo, it triggered the condition. Malakas ang pagdurugo niya. We managed to control it for now, but she's in a very critical state. Masyado pang maaga para sa mga sanggol. They are only in their 24th week. So, anong gagawin niyo, Doc? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay nag-aalala. Tumingin ng diretso si Dr. Santos kay Jax. Ang mga mata nito ay puno ng bigat ng responsibilidad na ipapasa nito sa kanya. Mr. DeMarco, nasa isang sitwasyon tayo ngayon kung saan kailangan niyong mamili. Natigilan si Jax. The bleeding is severe. Kung ipagpapatuloy natin ang pagbubuntis, it puts Althea's life at extreme risk. Her body might not be able to handle it. On the other hand, if we perform an emergency C-section now to save her, the baby's chances of survival are very, very slim. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita ng doktora. So, you're asking me to choose? Hindi makapaniwalang tanong ni Jax. There has to be another way. Umiling ang doktora. May awa sa mga mata. I'm sorry. The stress is too much for her body. We cannot save them all. It's either we try to save the mother or we try to save the babies. You have to choose. Napaatras si Jax na parang nasampal ang kanyang mga anak. Ang 3 buhay na ipinangako niyang poprotektahan, o si Thea, ang babaeng sinaktan niya, pero ang babaeng hindi niya kayang mawala. Tumingin siya sa kanyang ama, humihingi ng tulong. Tumingin siya kay Marco, pero alam niyang ang desisyon na ito ay sa kanya lang. Ang pinakamabigat na desisyon na gagawin niya sa buong buhay niya. Sino ang pipiliin niya? Ang kinabukasan na pinapangarap niya? O ang babaeng dahilan kung bakit siya nangangarap? Ang kanyang katawan ay nanginig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Napatingin siya sa nakasaradong pinto ng ER at sa likod niyon, ang kanyang buong mundo ay nasa bingit ng kamatayan. Ang bigat ng buong mundo ay nakapatong sa mga balikat ni Jackson. Nakatayo siya sa harap ng salaming bintana ng ICU. Nakatanaw sa katawan ni Thea na nakahiga sa kama. Napapalibutan ng iba't ibang makina. Payapa itong natutulog, ngunit alam niyang sa ilalim ng kapayapaang iyon ay isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Piliin mo ang ina. Iligtas mo ang asawa ko. Iyon ang naging desisyon niya, isang desisyong dumurog sa kanyang puso, pero isang desisyong alam niyang tama. Hindi niya kayang harapin ang mga anak niya kung ang buhay ng mga ito ay naging kapalit ng sa ina nila. Ang mga doktor ay gumawa ng isang milagro. Na-stabilize nila si Thea nang hindi kinakailangang isagawa ang C-section, pero nananatili pa rin itong kritikal. Bawat oras ay mahalaga. Jax, tawag ni Ricardo mula sa kanyang likuran. May bisita ka. Lumingon si Jax. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Katrina kasama ang kanyang mga magulang. Ang mukha ni Katrina ay maputla. Bakas ang pagkataranta. Isang galit na hindi pa naramdaman ni Jax kailanman ang biglang umakyat sa kanyang sistema. Galit na malamig at nakamamatay. Naglakad siya papalapit sa kanila. Bawat hakbang ay mabigat.
Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Katrina. Ang mga mata ay nang-uusig. Jax, I heard what happened. Nauutal na sabi ni Katrina. I'm so sorry. Sorry? Halos pabulong na tanong ni Jax. Pero ang bawat letra ay may bigat. Para saan ka nagsosorry, Katrina? Sa paglalagay mo ng droga sa ininom ko? Sa pagpapadala mo ng peking hotel receipt kay Thea? Nanlaki ang mga mata ng mga magulang ni Katrina. Tumingin sila sa kanilang anak, naghahanap ng sagot. H! Hindi ko alam ang sinasabi mo! Pagkakaila ni Katrina. Huwag ka nang magsinungaling! Sigaw ni Jax. At sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang panganib sa kanyang mga mata. Umamin ka na sa akin. At ngayon, aamin ka rin sa harap nila. Jackson? Iho, calm down, sabi ng ama ni Katrina. Ngunit hindi si Jax ang sumagot. Si Ricardo DeMarco. Huwag kang makialam dito, Sandoval. Sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado pero may autoridad na hindi matitinag. Tumayo ito sa tabi ng kanyang anak. Ang anak mo ang may kasalanan dito. Et may pruweba kami. Inilabas ni Marco ang kanyang cellphone at ipinakita sa mga magulang ni Katrina ang video. Pagkatapos, ang screenshot ng text message ni Katrina kay Thea ang mensahe tungkol sa Photoshop na hindi nabasa ni Thea. We also acquired the CCTV footage from the hotel lobby last night, dagdag ni Ricardo. It clearly shows you, Katrina, talking to the front desk. And we have a sworn statement from the clerk that you paid him to forge a receipt with my son's name on it. Bawat ebidensya ay parang isang pako na lalong nagbaon kay Katrina sa kahihiyan. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Jax. Ang mga mata ay puno ng luha. Nagmamakaawa. Jax, ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Humihikbing sabi niya. Mahal na mahal kita. Karapat-dapat tayo sa isa't isa. Hindi ikaw at ang babaeng yon. Ang mga salitang iyon, sa halip na magdulot ng awa, ay lalo lang nagpaalab sa galit ni Jax. Pag-ibig? Umiling siya. Hindi yan pag-ibig, Katrina. Sakit yan. Obsession. Sinira mo ang buhay ko. Halos sirain mo ang pamilya ko. Dahil sa'yo, nasa bingit ng kamatayan ng asawa ko. Yumuko si Katrina, talunan. Ang kanyang ama, pulang-pula ang mukha sa galit at hiya, ay hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Uuwi na tayo. At pag-uusapan natin to. Mariing sabi nito. Habang hinihila na siya palayo ng kanyang mga magulang, lumingon si Katrina sa huling pagkakataon kay Jax. Ang pagmamakaawa sa mga mata nito ay napalitan ng pagkasuklam. Hindi pa tayo tapos, Jackson DeMarco. Pero hindi na siya pinansin ni Jax. Ang buong atensyon niya ay muling bumalik sa salaming bintana ng ICU. Ang pagtutuos ay tapos na. Ngayon, ang mas mahalagang laban ang kailangan niyang harapin. Lumipas ang ilang oras. Gabi na. Si Ricardo at Marco ay umuwi muna para kumuha ng damit. Siya na lang ang naiwan. Nakaupo sa labas ng ICU. Nakatitig sa pinto, nagdarasal. Biglang bumukas ang pinto, lumabas si Dr. Santos. Agad na napatayo si Jax. Doc, isang maliit, pagod na ngiti ang sumilay sa labi ng doktora. Her vitals are stabilizing. She's responding to the medication. She's a fighter, Mr. DeMarco. Naramdaman ni Jax na nawala ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga bata, their heartbeats are stable for now. Every day they stay inside her is a small victory. We just have to pray and wait. Pwede ko na ba siyang makita? Tumango ang doktora. Just for a few minutes. She's still unconscious. Nanginginig ang mga tuhod. Pumasok si Jax sa loob ng silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina. Umupo siya sa tabi ni Thea at marahang hinawakan ang kamay nito. Mas mainit na ito ngayon.
Hinaplos niya ang buhok nito, ang pisngi. Thea, bulong niya. Ang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Gumising ka na please. I'm sorry. I'm so sorry. Idinikit niya ang kanyang noo sa kamay nito. Pinili kita, Thea. Lagi kitang pipiliin. Ikaw at ang mga anak natin. Pamilya tayo. Bumalik ka na sa amin, please. Mahal kita. At sa katahimikan ng silid, sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang bagay. Isang mahinang-mahinang pagpisil mula sa mga daliri ni Thea. Inangat niya ang kanyang ulo. Nakapikit pa rin ito, pero gumalaw ang kamay nito. At sa monitor sa tabi ng kama, ang mahinang pintig ng puso ay tila bahagyang bumilis. Isang senyales, isang pag-asa, ang pagpisil na iyon. Iyon ang naging liwanag ni Jackson sa loob ng madilim na tunnel. Isang maliit na kislap ng pag-asa na pinanghawakan niya ng mahigpit sa mga sumunod na araw. Araw at gabi, hindi siya umalis sa tabi ni Thea. Doon siya natutulog sa silyon. Doon siya kumakain ng mga pagkaing dala ni Marco. Ang ospital ang naging mundo niya. Ang kwarto ni Thea ang naging sentro nito. Kinakausap niya ito palagi. Kinukwento niya ang araw niya, kahit na ang nangyayari lang naman ay ang pagbabantay sa kanya. Binabasahan niya ito ng mga librong pambata na binili niya para sa kanilang triplets. Ipinaririnig niya rito ang mga tibok ng puso ng mga sanggol gamit ang isang portable fetal Doppler na ipinahiram ng nurse. Naririnig mo ba yan, Thea? Bulong niya habang idinidikit ang aparato sa tiyan nito. Ang lalakas nila, no? Manang-mana sadyo, palaban. At isang hapon, habang binabasahan niya ito ng The Little Prince, nangyari ang himala. Dahan-dahan, unti-unti, dumilat ang mga mata ni Thea. Napatigil si Jack sa pagbabasa. Napatitig siya. Ang mga mata nito ay medyo malabo pa. Nag-adjust sa liwanag. Nagtama ang kanilang paningin. Walang nagsalita. Inabot ni Jax ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi ito umiwas. Hinayaan lang siya. Titubig. Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Thea. Ang boses ay mahina at paos. Agad na napatayo si Jax. Kumuha ng baso at straw. At maingat siyang inalalayan para makainom. Nang mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang lakas ni Thea. Nalaman niya ang lahat ng nangyari ang pag-amin ni Katrina. Ang mga ebidensya, ang katotohanan. Nalaman niya ang tungkol sa naging desisyon ni Jax. Isang gabi, habang sila lang dalawa sa kwarto, binasag ni Thea ang katahimikan. Bakit? Tanong niya, nakatingin sa kisame. Bakit ako ang pinili mo? Umupo si Jax sa gilid ng kama. Tinitigan niya ito. Dahil hindi ko kayang isipin ang isang buhay na wala ka. Diretsyong sagot ni Jax. Ang boses ay puno ng sinseridad. Ano ang silbi ng isang pamilya kung wala ang ilaw nito? Ikaw ang ilaw namin, Thea. Kahit kailan. Hindi nagbago yon. Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, ang mga luhang tumulo ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya pa naramdaman mula kay Jax. Isang emosyon na tila nagpapagaling. Jax, huwag ka munang magsalita, sabi nito, at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ako muna. Huminga ito ng malalim. Alam mo ba kung bakit ako ganoon dati? Kung bakit ako galit sa mundo? Lalo na kay Papa? Umiling si Thea. Dahil sa mama ko. Panimula ni Jax. Ang alam naming lahat, ang alam ni Marco. Namatay si mama dahil sa sakit. Yon ang sinabi ni Papa. Pero ang totoo, iniwan niya kami. Natigilan si Thea. Iniwan niya kami para sa ibang lalaki. Patuloy ni Jax. Ang boses ay bahagyang nanginginig. 10 taon ako noon. Isang araw, pag-uwi ko galing eskwela, wala na siya.
may sulat lang na iniwan. Sabi niya, hindi raw siya ipinanganak para maging ina. Napabigat lang kami sa mga pangarap niya. Ang sakit sa boses ni Jax ay tumagos sa puso ni Thea. Ngayon naiintindihan na niya ang galit, ang pagre-rebelde, ang takot na magmahal at maiwan. Nakita ko ang sarili ko sa kanya, Thea. Pag-amin ni Jax. Nang malaman kong magiging ama ako, natakot ako. Natakot akong maging katulad niya. Natakot akong manakit na baka hindi ko kayo kayang alagaan. Kaya itinulak kita palayo. Kayo palayo. Hinawakan ni Jax ng mas mahigpit ang kanyang kamay. Pero mali ako. Ang pagiging magulang pala, hindi nakikita sa dugo, nakikita sa puso. At sa bawat araw na kasama kita, sa bawat araw na nararamdaman ko ang mga anak natin, mas lalo kong naiintindihan. Kayo ang pangarap ko. Kayo ang bumuo sa akin. Tumulo ang mga luha ni Jax. Ang bad boy na si Jackson DeMarco, sa unang pagkakataon ay umiiyak sa harap niya. Walang pader, walang maskara. Tanging isang lalaking puno ng pagsisisi at pagmamahal. Dahan-dahan, itinaas ni Thea ang kanyang libreng kamay at hinaplos ang pisngi nito. Hindi ka katulad niya, Jax. Bulong niya. Inuulit ang mga salitang sinabi niya rito noon, pero ngayon, mayroon na itong mas malalim na kahulugan. Hindi ka siya, niyakap siya ni Jax. Isang yakap na maingat, pero puno ng lahat ng emosyong hindi nila masabi sa isa't isa. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Thea ang paghilom, ang pagpapatawad, at ang pagsisimula ng isang bagay na totoo. Lumipas pa ang ilang linggo sa ospital. Bawat araw ay isang pagsubok, pero bawat araw ay magkasama nilang hinaharap. Si Jax ang naging kanyang mga paa, ang kanyang mga kamay, ang kanyang lakas. Dinadalhan siya ng pagkain ni na Ricardo at Marco. Si Elena ay palaging naroon, humihingi ng tawad sa kanyang naging paghusga. Ang buong pamilya ay muling nabubuo, at sa gitna ng lahat ng ito ay sina Thea at Jax. Isang araw, habang papalapit na sa kanyang due date, tinanong ni Thea si Jax, "Handa ka na ba?" Ngumiti si Jax. Isang ngiting puno ng pag-asa at kaunting kaba. "Oo naman. Matagal na akong handa." Tinitigan niya ito. Ang lalaking dati kinatatakutan at kinasusuklaman niya ay ngayon ang taong pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. "Jax," sabi niya, "mahal kita." Natigilan si Jax. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Pagkatapos, isang ngiting nagpaliwanag sa buong silid ang sumilay sa mga labi nito. "Mahal na mahal din kita, Thea." Noon pa man, dumating ang araw ng kanyang panganganak. Maayos ang lahat. Sa tulong ng mga doktor, nailuwal niya ang 3 malulusog, kahit maliliit, na sanggol, 2 lalaki at 1 babae. Nang unang ipinakita sa kanila ang kanilang mga anak sa incubator, magkahawak kamay silang nakatingin. "Anong ipapangalan natin sa kanila?" Tumingin si Jax sa kanya, ang mga mata ay nagniningning. "Gusto ko, yung isa, pangalanan nating Pag-asa." Tumango si Thea, lumuluha sa saya, "At yung Iza, Himala, at ang prinsesa natin?" Dagdag ni Jax, "ay si Liwanag, dahil silang 3 ang nagdala ng liwanag sa buhay natin." Habang nakatingin sila sa kanilang mga anak sina Hope, Miracle, at Light, alam nilang mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila natatakot dahil haharapin nila ito ng magkasama. Nang i-anunsyo ng doktor na sapat na ang lakas ni Thea at ng mga bata para umuwi, hinarap siya ni Jax bago sila umalis ng ospital. "Handa ka na bang umuwi sa atin?" Tanong nito. Inuulit ang tanong na dati niyang binaliwala. Sa pagkakataong ito, tumingin si Thea sa mga mata ni Jax at sumagot ng may buong pusong ngiti, "Oo, umuwi na tayo." POV.
Althea Thea Reyes. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang lisanin namin ang ospital. Ang bahay na dati tila isang malamig na hawla ay ngayon puno na ng buhay. Puno ng mga tunog ng pag-iyak sa gabi, ng halakhak sa umaga, at ng walang katapusang pag-ibig. Nakatayo ako ngayon sa may pinto ng nursery, pinagmamasdan ng eksena sa loob. Si Ricardo, o Lolo Rick na ngayon, ay seryosong-seryoso habang binabasahan ng business newspaper si Hope, na tila interesadong nakikinig. Si Marco naman ay karga-karga si Miracle. Pilit itong pinapatawa gamit ang isang puppet. Ang aking ina, si Elena, ay abala sa paghahanda ng mga bote ng gatas. At sa gitna ng lahat ng iyon ay si Jackson. Pawis na pawis ito, magulo ang buhok, pero may ngiti sa labi na hindi nabubura. Pilit niyang pinapalitan ang diaper ni Light, ang aming munting prinsesa, na walang tigil sa paggalaw. "Dahan-dahan lang, princess." Natatawang sabi ni Jax. "Maiiwan mo na ang diaper mo." Napangiti ako. Ito ang buhay na hindi ko kailanman pinangarap, pero ito pala ang buhay na nakatadhana para sa akin. Ang dating probinsyanang si Althea ay isa ng ina, isang asawa, isang demarko, hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa pagmamahal. Hindi naging madali ang mga unang buwan. Puno ito ng mga gabing walang tulog, ng pag-aalala, ng pagod. Ngunit sa bawat pagsubok, laging nariyan si Jax. Siya ang bumabangon sa madaling araw para magtimpla ng gatas. Siya ang nagpapatulog sa mga bata kapag pagod na ako. Siya ang humahaplos sa likod ko at nagsasabing, "Kaya natin to." At kaya nga namin. Mukhang kailangan ng daddy ng tulong. Bulong ko. At pumasok sa loob, Povo, Jackson Jax DeMarco. Nang makita kong pumasok si Thea, para akong isang sundalong nakakita ng cavalry. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting kayang pawiin ang lahat ng pagod sa mundo. Sa isang iglap, naging maayos ang lahat. "Ako na dyan," sabi niya, at kinuha si Light. Sa isang iglap parang mahikang naisuot na niya ang diaper. "Paano mo nagagawa yan?" Namamangha kong tanong. "Mother's instinct," sagot niya, at kinindatan ako. Habang pinagmamasdan ko ang magulong eksena sa paligid ko si Papa, na nag-explain ng stock market sa isang sanggol, si Marco na nagmumukhang ewan sa kanyang puppet show, at si Thea na perpektong kumakanta ng lullaby, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Ito na yon. Ito ang pamilya. Isang bagay na akala ko'y ipinagkait sa akin. Isang bagay na ako mismo ang sumubok sirain. Ngunit sa huli, ito rin ang nagligtas sa akin. Nang gabing iyon, pagkatapos naming mapatulog ang 3 makukulit na anghel, tumayo kami ni Thea sa balkonahe ng aming kwarto. Nakatanaw sa mga bituin. Ang hangin ay malamig, kaya inakbayan ko siya at niyakap ng mahigpit. "Naaalala mo ba nung una tayong magkita?" Tanong ko. Tumawa siya ng mahina. "Paano ko makakalimutan? Tiningnan mo ako na para bang gusto mo akong kainin ng buhay." "Sorry na," sabi ko. Kung alam ko lang na ang babaeng kinasusuklaman ko ay ang babaeng bubuo pala sa buhay ko, sana niyakap na kita agad. Sumandal siya sa dibdib ko. Siguro kailangan nating pagdaanan lahat ng yon. Para saan? Para malaman natin kung gaano katibay ang pagmamahal natin. Sagot niya, na kahit nagsimula tayo sa pinakamadilim na lugar, kaya nating makahanap ng liwanag, magkasama. Tinitigan ko siya, ang kanyang mukha, na sinasalamin ang liwanag ng buwan, ay ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Hindi na siya ang mahiyain at takot na babae mula sa probinsya. Siya ay si Thea, malakas, matatag, at puno ng pagmamahal. Siya ang aking asawa, ang aking tahanan. Salamat, Thea, bulong ko.
Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Ngumiti siya at hinaplos ang aking pisngi. Dahan-dahan, inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Ang aming mga labi ay nagtagpo. Hindi ito tulad ng dati, walang pilitan, walang obligasyon, tanging puro pagmamahal, pag-unawa, at isang pangako ng habang buhay. Mula sa isang pagkakamali, isinilang ang tatlong himala. Mula sa wasak na mga puso, nabuo ang isang pamilya. At mula sa isang malagim na simula, nagsimula ang isang bagong kabanata. Isang kabanata ng pag-ibig na walang hanggan. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Jackson at Althea, isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa matatamis na ngiti at kilig. Minsan, ito'y isinisilang mula sa mga pagkakamali, hinuhubog ng mga pagsubok, at pinapatibay ng pagpapatawad. Ipinakita nila sa atin na ang bawat isa sa atin ay may karapatang magbago, magsimulang muli, at hanapin ang liwanag kahit pa nagmula tayo sa pinakamadilim na nakaraan. Ang pinakamahalaga ay ang pagharap sa responsibilidad at ang pagpili na magmahal sa kabila ng lahat ng sakit. Mula po sa aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang inyong mga komento at reaksyon ay nagbigay buhay sa kwentong ito. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Isang kwento ng LDR? Isang nakakakilig na office romance? O baka naman isang kwento ng second chances? I-comment nyo lang po sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, ako po si DJ Angel. Nag-iiwan ng isang paalala. Sa bawat pagsubok ng buhay, laging may pag-asang naghihintay. Paalam.